morning, turtles! Hi, turtles! Sila sa kanilang ilaw. Nagutom ako mga momshies. So, magtitingin lang ako ng kakainin. Meron ako ditong tira kahapon na salad. Ito na lang ang aking kakainin for breakfast. Parang ayoko. So, nagbago isip ko agad. Meron akong nakitang corned beef. Talagyan kong egg. Tapos, ihahalo ko to sa gulay. Iniinit ko lang yung gulay. Broccoli siya na may repolyo. So, ito siya. Iniinit ko lang. Galing kasing ref. And then, hahaluan ko na lang ng gulay yung corned beef. Tapos, ayun. Hindi ako magra-rice. Mahilig ako sa bawang. So, magmi-mince lang ako ng garlic. And then, igigisa ko to sa honey. Mahilig akong mag-ulam ng extra bawang or magpapak-papak. So, para may extra na lasa, nilalagyan ko siya ng honey. So, ayan. Lutuin ko lang to, guys. Ayan na ang ating bawang at sibuyas. So, unahin ko ng igisa itong bawang para diretso na akong lulutuin ko yung corned beef. Hawak ko lang ang aking camera, guys. Kasi wala akong camera stand. Bon appetit! Nagmo-monitor kasi ako lagi ng timbang, guys. So, kailangan ko nang mag-diet. Babawasan ko na yung rice ko. Kasi recently, straight na 3 araw na simula nung bumagyo na rice yung kinakain ko sa breakfast. Usually, hindi ako nagra-rice ng breakfast. Pero ewan ko ba, siguro nakampante ako nung bumaba yung timbang ko ng 64 kilos. Sabi ko, sige, try ko mag-rice. Pero, ayun, grabe, iba talaga pag nagra-rice, no? Talagang ang lakas gain ng weight ang rice. Although, konti lang naman ako mag-rice, pero still, syempre, since nadadagdagan yung kinakain ko on a daily basis, ayun, tumaas na naman ang aking timbang. Ang goal ko kasi is ako, every month, maka-lose ako ng at least, yun nga, 3 kilos. So, gusto kong ma-maintain yun. Pero, nagpa-fasting naman ako. Pero, yun nga lang, balik na ulit ako sa no rice during breakfast. And tingnan ko kung bababa ulit yung timbang ko. Tapos, meron tayong egg. Ihahalo natin yung ibang corned beef sa egg. Ito na, guys, ang ating corned beef. Ito na ang ating food, momshies. Kain tayo. Ito ang ating breakfast. Ayan, tikman natin. Itong ating gulay. Sarap. Kain tayo, momshies. Revel bar. Binili lang namin to kahapon, momshies, sa group namin sa sa group namin sa village. May nagtitinda ng Revel bar with brownies. Ang sarap niya, ang galing nila. Ang sasarap ng mga tenda nila. Natikman na rin namin yung chocolate cake. Yun, yung nasa vlog namin yun last time. Ang sarap nila mag-bake. And ito panalo. Naalala ko yung yung lactation cookies and brownies na binibili ko nun sa Galactobombs, yung Revel bar. Ang sarap. Mag-unbox lang ako ng mga Shopee deliveries. Mga nail art na in-order ko. So, unbox lang natin.
So, ito yung mga tape na ginagamit ko pag dinidikit ko yung mga nails sa cardboard, tapos ipapasok sa box para dumikit itong mga nails. So, ayan. Umorder ako ng madamihan na. Usually, yung mga ino-order kong stock, good for 1 to 2 months na. Para hindi sayang sa shipping fee. So, umorder ako ng 5. Buksan natin itong maliit na to. Feeling ko ito yung nail sticker. Ayun. So, ito nga yung nail sticker na aming ginagamit for one of our designs. Yan. Mga gold sticker for twinkle design and for floral designs. Sobrang ganda. Oh, mga gel polish. And nail wipe. Gamit na gamit namin tong wipe na to, guys. Dahil, as in, parang halos ito lang yung laman ng aming trash bin. Yung mga trash kanin ng aking mga nail artist. Puro ganito lang din yung laman. Dahil ito yung pinaka sobrang kailangan na kailangan namin sa pagde-design. Pag nagkamali, pupunasan namin. Pag naglilinis ng brushes, ito yung ginagamit. Pag naglilinis ng mga gel polish na na stain sa table and everything. So, talagang go-to namin. Ito talaga super importante sa aming essentials. And ito ay pang-Hailey powder na ginagamit namin pag nagmi-mirror ng nails. Para yung effect ng nails is glazed donut effect, mirror effect. So, ito siya. Gamit na gamit din namin yung ganito kasi marami kaming nail designs na may ganitong klase ng material na kailangan. So, ito naman ang ating mga gel polish. Kasi, ito talaga yung pinaka ubos na ubos palagi. Since ito yung pinaka main, isa sa mga main materials na kinakailangan namin sa pagpuproduce ng nails. Yan, ang gel polish ko, good for 2 to 3 months. Pag sinwerte-swerte, kapag yung kulay is hindi masyadong nagagamit, hanggang 6 months, ganyan. So, pag matipid naman yung design na paggagamitan. So, ayan siya. Marami yan. Ayan, ang ating mga gel polish. Maganda tong brand na to. Born Pretty brand. Hindi siya yung sobrang mumurahin na brand. Hindi rin siya yung super expensive brand. Pero yung quality, yung talagang gustong-gusto ko sa kanya. So, ayan, ang ating mga materials. Usually, dito ko lang yan sila nilalagay. Nandito kasi yung mga stock. Yung ibang stock nasa labas na, sa production area. Para mabilis na din na makukuha nila Kim and Care. So, itong mga to, ililipat ko lang dito. Pag naubusan sila, ayan, bibigay ko na lang sa kanila. So, ayan. And itong mga sticker is, ayan, dito muna. So, gagawa lang muna ako ng order, mga momshi. Ayan, o. Kung nakikita nyo to, sobrang dumi na niya. Ito yung nililinisan namin ng acetone. Kasi acetone lang yung makakapagpatanggal ng mga gel polish na stains and paints. Ayan. Morning. What's your ulam? Burger. Ulam burger. Ha? Here's my food. I'm on a diet. So, I only gonna eat oatmeal, egg, tuna, with wheat bread.
Saan na, Ouchie? Ay, maliligo mo kami. Kain tayo, guys. Nagpa-practice si Prey magsulat ng name niya. Ang bait naman yan. Morning, guys. So, it's August na. Medyo late na kaming mag-update ng calendar. Ngayon ay Sunday na. Ayan, wala. So, i-update ko lang yung aming calendar board. Kasi tomorrow ay back to school na si Prime. Yeah, and I got 11 classmates. May 11 classmates to siya. Are you excited? Yes, really. Really excited. 10 out of 10 excited. Yes. Yes? So, may work ako today. Nag-break lang ako.